Then he calls his friend and neighbors together and says, "Rejoice with me. I have found my lost sheep." Verse 7, "I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repent than over 99 righteous persons who do not need to repent." Number 3 is the shepherd's celebration. Napansin natin the shepherd's concern sa mga lone sheep at lost sheep. Concerned talaga si Lord. Kaya nga dapat tayo concerned din. Pag nakita natin sarili natin na hindi na tayo mag-isa, malayo na tayo sa fellowship, nalalayo na tayo sa shepherd, dapat concerned ka na nun. Dapat concerned ka nun. Pangalawa, mapapansin natin yung commitment ng ating Panginoon. Pambihira. Grabe yung ginawa ni Lord. Ganito pala siya ka-committed sa humanity. Kasi alam niya ang kalagayan hanggang hell. Kapag hindi ito na balik, kapag hindi ito na iayos. At ang matindi dito is the shepherd's celebration. So makikita natin mga kapatid dito na kung saan excited si Lord. So Jesus makes it clear that heaven gets excited about the salvation of just, listen to this, of just one lost soul. Sa isang kaluluwa na nawawala, napaka-excited ng buong kalangitan. And notice the word rejoicing here. When Jesus carries us, He does it with rejoicing. Nung binuhat, nung ibinalik ng shepherd, ginawa niya iyon ng may kagalakan. Not with a grudge, but gladly. Nangyari na ba yung panahon na nag-life group ka, nagba-Bible study ka, tapos malungkot ka na? Burden na ang tingin mo, at hindi na yung saya na may mga taong nakarinig ng salita ng Diyos. Na may mga tao na kung saan nabibigyan pa ng gabay. Para sa mga mananampalataya na nandirito, nawa kapatid, wag mong tignan na ganun. Oo, mahirap. Pero mas mahirap pumapunta sa impyerno ng tao at tuluyang mawala. Although tao tayo, thank God, may Diyos na kung saan nagbigay ng example sa atin at may Diyos na pwede magpaalala sa atin. Mapapansin natin dito mga kapatid that while God is certain at even He was pleased yung sa 99 at dun sa righteous na yun, okay yun masaya naman si Lord di ba? Dun sa 99 sa righteous. Hindi sinabi dito na hindi masaya si Lord dun sa 99 na naiwan. But ang binanggit dito that, pakinggan nyo pang maigi ito, that there will be more joy. Hindi sinabing walang joy. Sinabi niya, more joy over one sinner who repents. By the way, ang ibig sabihin dito ng one sinner na nagrepent, itong found na ito. By the way, anong ibig sabihin ng found na ito? Yung lost na na-found. Ibig sabihin, repentant sinner. Kasi may unrepentant na sinner, saka may repentant sinner. Ang nakakagalak kapatid, yung nagre-repent. Kasi hindi naman lahat repentant. Yung iba repeatant. Uulitin lang yun. Hindi naman talaga repentant. So yung iba, dapat magalak tayo. Kahit na kung ano-anong pinagagawa. Repentant, not rebellious. Yun ang kinakagalak. Dapat dun ka masaya. Di baling lublob sa kasalanan yan. Pero makita mo kapatid, handang magbago, pwede po ba, sama niyo po ako sa mga ginagawa ninyo, hindi po ako perfect ganito po yung nangyari sa buhay ko. Meron ganun meron, one time may nakausap po kaming ganyan, nalata naman yun kung anong kasalanan niya, kahit nahihiya sa akin na sabihin yun Alam ko naman yung struggle niya Pero alam mo, narinig ko sa kanya, tulungan niyo po ako. Ito po yung struggle ko. Pero ayaw ko na po talaga yung dating buhay ko. Pera. Kaysa yung angas-angasan. Hindi nakakatawa. Pero yung lublob sa kasalanan, pero nagpapakumbaba. Pero ang sarap sa pakiramdam. Ang sarap sa pakiramdam ng ating Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang awa ay para sa lost. Ang saya naman ay para sa found. Ang awa ay para sa lost, ang saya naman para sa found. Yung mga repentant sinner.
So mapapansin natin mga kapatid na ganun din, we should have the same attitude of love and joy when it comes to the salvation of sinners. Kasi why? Dapat ganun din tayo katulad kay Lord. Kapag may mga taong nakita tayo na mga repentant na sinners, kahit gaano pa kalublob yan sa kasalanan, kahit na kasalanan niya pa, siya umalis eh. Pero nakita natin, repentant itong tao, ano sabi ni Lord? Rejoice with me. I have found the lost sheep. Ganda no? Pwede na tayong tumalon sa panghuli. Oh, yung lost sibling, pambera. Makikalak kayo sa akin kasi repentant tong tao. Kahit ano nangyari sa buhay niya, repentant, gusto mag-ayos. Rejoice with me. I have found my lost sheep. I have found my lost sheep. Tandaan natin mga kapatid, dapat your definition of happiness must depend on what makes your shepherd happy. Ang definition mga kapatid ng happiness natin, kung ano dapat yung nakakapagpasaya kay Lord. Kung ano yung mas masaya ang Panginoon, mas masaya ang buong kalangitan. Kapag may isang tao, kahit isang tao lang na repentant, na nanunumbalik sa Panginoon kapatid. May kinausap ako noong nakaraan. Sabi ko, ito, pinagtsatsagaan itong mga ito. Handa akong ibuwis ang buhay ko dyan kahit na husgahan ako ng mga tao. Bakit ko kinakausap yan? At bakit ko ibinabalik tong taong ito? Handa akong tanggapin yun. Ilalaban ko yung taong yan, sabi ko. May kausap ako mga pastor, sabi ko, ilaban nyo yung mga ganyang uri ng tao. Kay matakot sa pwedeng sabihin ng mga skriba at pariseyo, inilalaban yan. Kasi repentant. Kesa sa mga nagdudunong-dunungan, kesa sa mga tao na kung saan hindi na nakikita yung kanilang kamalian, hindi na nakikita yung kanilang, alam mo, yung kanilang pagiging lost. Dito na tayo. Yung mga pride. Mas mabuti na to. Let me submit to you, kapatid, that for Jesus, one repentant person is worth celebrating. One repentant person is worth celebrating. At mapapansin natin dito mga kapatid, the shepherd is happy, not angry. Siya ay happy at hindi siya galit. Balik ka na. Hindi na siya galit. Hindi siya galit. Ang nakakagalit, mga kapatid, yung hindi repentant, hindi masaya dun si Lord. Yun ang maling perception ng iba. Dapat hindi ka ganyan. Hello. Tutuwa ka? Pinagbubuntis niyan lahat ng member mo. Tutuwa ka, winawasak yung fold. Di ba ang nagbubuo, naggagather, shepherd. Ang nagwawasak, wolf. Ang masaya kapatid, yung taong lublob sa kasalanan, hinuhusgahan ng tao, pero gustong lumapit kay Lord. Re-repent. Taya mo buhay mo dun. Dahil ganun din yung ginawa sa atin. At ganun din ang ginawa ng mga under-shepherd sa akin. Nung panahon, kapatid, lublob ako sa kasalanan. Hindi sila nag-atubili, kapatid, na ako'y lapitan at alagaan. Kahit na nakakapagod na. Kahit na nakaka-stress na ako. Kasi hindi naman ako sumusuko eh. Hindi naman ako rebellious. Kaya lang, alam mo yun, hindi pa rin talaga perfecto. Ship nga eh. Anga-anga. So yung ginamit dito mga kapatid, na repent. Tandaan niyo po ito, rejoice, repent. Magkasama yon. Rejoice, repent. Magre-rejoice ka, walang repentance. Hello, hindi mangyayari yon. Pag may repentance, may rejoicing. Pag walang repentance, walang rejoicing. So ibig sabihin kapatid, napapasaya ang langit ng isang taong nanunumbalik. Napapasaya ang langit ng isang taong nanunumbalik. Kaya nga kapag lapit mo kay Lord, lapit ka dun sa leader mo, akala mo, nahihiya na ako. Kapatid, wag ka mahiya. Kasi hindi nakakahiya at hindi nakakasuka. Kasi kapatid, ang saya-saya ni Lord. At ang isang tunay na may shepherd's heart, kapatid, masaya yan sa isang tao na repentant kahit na siya, kapatid, ay marumi. Masaya si Lord doon. Verse 7, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Over 99 righteous persons who do not need to repent. So the application is plain.
here. There is more joy in heaven. There is more rejoicing in heaven when the lost are found. It means that when the lost soul come to repentance. Dito, maganda dito kapatid. Even though there may be no joy among the Pharisees. Tignan niyo po, hindi lahat matutuwa at hindi lahat maiintindihan ka at yung umaabot sa'yo. Laging may ganun. So wag ka ma-disappoint doon. Huwag kang huminto dahil may malungkot. Even though there may be no joy among the Pharisees, remember that there is more joy in heaven. Mas napapasaya mo si Lord at mas masayang kalangitan. May parting nangyayari kahit na malungkot yung iba. Habang yung iba kapatid ay tila baga nasa lamay. Ang Diyos mga kapatid ay tuwan-tuwa kasama ang mga anghel na nagse-celebrate. In fact, party pa ito mga kapatid. Ayun na nangyayari. May celebration. Ang pagbabalik kay Lord ay celebration at hindi cremation. Di siya kamatayan kapatid. Siya ay celebration. Kaya kahit na anong uri ng buhay ang isang tao, kahit na gaano kadumi ang pamumuhay ng isang tao kapatid, magpakumbaba ka kay Lord. Manumbalik ka sa Panginoon. Ang ipaparanas sa'yo ni Lord kapatid, ang mundo paparanas sa'yo cremation. Pero ang heaven kapatid, ang Panginoong Hesus paparanas sa'yo celebration. Ganon ang ating Panginoon. Kapag sa mundo, o kaya mga kapatid, sa mga religious na tao, ibabaon ka na ng buhay dyan. Pero pagdating kay Lord, kapatid, celebration. Just be repentant. Pakumbaba lang kay Lord. At tayo naman, be happy. At huwag ka nang magalit. Kasi nanumbalik na siya. Nanunumbalik na siya at nagpapakumbaba siya sa ating Panginoon. The shepherd's concern, the shepherd's commitment, and the shepherd's celebration. And I will end with this. Napakahalaga po ito, mga kapatid. Pag-isipan natin, pagbulay-bulayan natin ngayong araw na ito. Pansinin natin, maigi. So the parable of the lost sheep presents us with some hunting questions. Wise ba? Ulitin ko ha. Wise ba at profitable ba na yung shepherd, di iniwan yung sheep niya na 99. Hindi naman iniwan. Nasa maayos na kalagayan eh. Okay? Nung panahon na yon. Tapos mga kapatid, hinanap niya yung isa. Tama ba yung ginagawa niya? So mapapansin natin yung halaga ng isa. At iniayos niya naman yung 99. Pero ito, ngayon, profitable din ba? At wise ba, kapatid? Tingnan niyo pong maigi. Dito sa dulo, sinabi dito, rejoice with me. I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Rejoice with me. Tapos tinawag niya yung mga kapitbahay at kaibigan niya. Anong meron? Party. Kapatid, anong meron sa party? Di kainan. Anong ihanda dyan? Eh di masasarap na pagkain, inumin at karne. Tingnan niyo po maigi. Nawala yung isa na karne. Tapos nagkatay ng maraming karne. Stop and think about the expense of having a party. Just to celebrate the finding of one sheep. Let's say, 5 sheep yung inihanda niya. 5 sheep yung hinihanda niya. Halimbawa, bibili ka ng 5 lechon o sheep lechon. Di ba ngayon may tinatawag na mga kapatid na rabbit lechon. Lechon baboy. Eh, syempre sila, hindi naman makain ng baboy itong mga to. Okay, o, sheep lechon. Nagkatay ng 5. Sabihin na natin mga kapatid, 1,000 na lang isa. Sabihin natin, 1,000 na lang isa. So ngayon, 5 yung kinatay mo na lechon, 5,000 yun. Yung isa hinanap mo, worth 1,000 lang. Talo. That is
not good economics. Talo ka dun. Huwag ka na magpa-party. Hanapin mo na lang, di ba? Nagpa-party ka pa. Talo ka. Ganun ang isip ng mundo. Ganun ang puso ng mundo. Yung mga mukhang pera lang. Pero kay Lord, more than pera yung pinag-uusapan dito. Kaluluwa ito. Mukhang talo, mukhang pagod ka, mukhang talo si Lord, hindi kapatid. No matter what, masaya yung shepherd sa ginagawa niya. Kahit na mukhang talo, kapatid, hindi bobols yung shepherd. Ako, pinag-isipan ko maigi, hindi bobols yung shepherd. Nilagay niya sa maayos yung 99. Talo ka ba? Naghanda ka pa sa mga kapitbahay mo? Sabihin na natin, 5 na lang. Depende sa dami, talo ka eh. Hindi kapatid. Kapag na-restore mo yan, kapag nag-repent yan, ilan na mapuproduce pa niyan sa susunod. At usually, yung nare-restore na sheep, yung totoong repentant, napaka-submissive niyan doon sa shepherd. Kaya nga may rad sa staff yan eh. Minsan, pinaparanas ng shepherd na wala mangyayari sa buhay mo pag malayo ka sa akin. At makikita niya, wala kang mangyayari talaga sa buhay ko. Kapatid, ang maganda lang dito, masaya yung shepherd sa ginagawa niya. Bakit? Rejoice with me. Hindi malungkot. Handa siya mag-invest. So, ibig sabihin, kapatid, ganito ka ka-importante kay Jesus. Ganito ka-importante kay Jesus yung isang makasalanan na katulad mo at katulad ko. Ganito ka-importante tayo kay Jesus. Para sa iba, kapatid, kahangalan. Kay Lord, kagalakan. Sira mo yung buhay mo dyan. Pastor ka, life group ka, discipleship. Kahangalan! Yun ang akala mo. Dahil nung inabot ako, hindi tingin sa akin nung naging umabot sa akin, kahangalan yung ginawa niya. Dahil naniniwala ako sa mga umabot sa akin, kagalakan ng kanilang naramdaman. Kaya kapatid, starting today, sana maramdaman mo yung shepherd's heart. Di kahangalan yun. Kaya kailanman, kapatid, di ko pagsisisihan na naglingkod ako kay Lord. Di ko pagsisisihan. Dahil hindi siya kahangalan. Nakakapagod man, kapatid, pero hindi ko siya titignan na burden. Blessing siya. Blessing siya. And I will end with this, mga kapatid. Tignan niyo pong maigi. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts on his shoulder. Tignan niyo pong maigi, mga kapatid. Nung mahirap, nung mahanap niya, hindi niya pinagsisipa, umuwi ka. Dati ako, pag naglayas ako, mga kapatid, natagpuan ako, sisipain ako at papaluin ako. Nangyari pa sa'yo yan? Nung naglayas ka, may pamalo hanggang pauwi ng bahay? May tendency mapalo. Pero ang ginawa ni Lord, kinarga. Kasi may staff yan eh, may rad yan. Pero hindi lang disiplina ang ginawa. Kinarga. His shoulder and goes home. And he calls his friend and neighbors together and says, rejoice with me. I have found my lost sheep. Napansin natin, mga kapatid, ligaw ka na? Tignan mo niyo po yung tawag. Hindi niya tinawag. Natagpuan ko na itong damuhong sheep na to. Itong walang silbing sheep na to. Tama yan, nagkasala siya, nawala siya, magnanakaw tong mga to, traidor tong mga to, tax collector, sinner, ba't tinawag niyang my lost sheep? Napaka-personal pa rin. Hanggang sa huli, hanggang sa panahon ng makasalanan, napaka-personal pa rin ang turing sa atin ng Panginoon. Kaya kapatid, pinersonal tayo ng ating Panginoon. I have found mine. Eh kung sasabihin mo, hindi ka na mahal ni Lord, hindi na siya concerned sa'yo kahit lost ang isang tao, kapatid. Sabi ni Lord, mine. Usually, ang pinipili lang kapag ikaw ay nasa online, yung maganda, magugustuhan mo. Imaginein mo, sinabi ni Lord, mine. Bulok, sira. Ganong kahalaga kay Lord, kapatid.
isang kaluluwa. At ang matindi dito, when he finds it, he joyfully puts on his shoulder, and goes home. Nilagay sa balikat. Kailangan marirealize mo to, kapatid, because this is a story. Ito ay kwento. Alam mo ba, kapatid, ng isang ship, hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Dahil sa siya'y umalis, walang direksyon kung ano-ano yung tumatama sa kanya. At kung ano-ano na nangyayari siya. Susugatan na itong ship na ito. Sugatan, pagod, gutom, tad na, mga kapatid, ng mga insekto sa katawan niya. Hirap na hirap na. Kaya ang ginawa ni Lord, kinarga siya. Hindi niya alam kung anong madumi at malinis. Kaya nga Psalm 23 verses 1 and 3, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures and leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Without the shepherd, walang tunay na paglago. Walang tunay na kapayapaan. Walang tunay na righteousness. But whoever you are today, anuman ang kalagayan mo, sino sa atin dito tila baga wala ng direksyon ng buhay mo. Gulong-gulo ka na, kapatid. Pagod ka na. Let me tell you this as we end this. He joyfully puts on His shoulder. Iba eh. Yung nadapa yung anak mo, tapos kinarga mo, habang karga mo, pinapagalitan mo. Wala kang silbing bata ka. Susunod, dudurugin na kita. Ako na gugulpi sa'yo eh. May tendency ganun tayo eh. Imagine mo, ba si Lord, karga-karga. Ang saya. Sino sa atin dito, mga kapatid? Kasi alam niya, pagod na eh. Sugatan na to eh. Pero handang bumalik eh. Handang mag-ayos eh. Pagod na sa buhay eh. Bigat na eh. Kapatid, hindi ka ba magiging masaya? Sino sa atin ngayon, kapatid, pagod ka na? Hindi mo na kaya. God will put you on His shoulder. Kaya kanyang buhatin at masaya siya sa panunumbalik mo. At sinasabi niya, nak, balik na tayo, balik ka. And goes home. Balik. Di mo deserving yan, kapatid. Sabi niya ganun, nak, di mo deserving yung ganyang buhay. Di mo deserving kung nag-aalaga sa'yo. Di mo deserving yung maduming ganyan. Di mo deserving. Okay lang kung wala kang shepherd eh. Meron naman pwede mag-alaga sa'yo. Meron naman pwede magbantay sa'yo. Sino sa atin dito pagod na? Hirap na? Handa kang buhatin ni Lord. Kapalik